Magandang tanghali mga kabiyahe at mga ka-soward. At tayo ngayon ay ayusin natin tong ating SJRC. Itong ating drone. Gawa po nung last time na kami ay nag-outing ng aming pamilya. Nag-crash. Ayun. Medyo nawalan siya ng signal ng GPS. At bigla na lang po siyang bumagsak mga kabiyahe. Kaya po nagkaroon ng damage yung kanyang propeller. At medyo nagkaroon po ng problema yung kanyang battery. Papakita ko sa inyo mga kabiyahe kung anong nangyari doon sa battery. Ito lumobo. Lumobo yung battery niya mga kabiyahe. Ito. Pati yung isa, lumobo rin yung isa mga kabiyahe. Ito. At ipapakita ko rin sa inyo kung anong nangyari doon sa ating drone. Bali ito mga kabiyahe, yung kanyang propeller ayun, nagkapingas-pingas. Ayan o, gas-gas, pingas. Ayan, kung titignan nyo, pingas yan. Lahat ng propeller ay gas-gas. Pero nagamit ko pa rin mga kabiyahe. Etong isa, kakaunti itong sa panlikod. Kasi ang kasi ay etong unahan mismo yung talagang bumagsak. Ito kakaunti lang din tong sa likod, pero mas malma ay etong nasa harapan na propeller. Ito gas-gas tong isa, pero dito sa kanan na propeller ay pingas na, puro gas-gas pa mga kabiyahe. So tignan natin kung anong pwede natin gawin dito. Yung camera niya ay okay pa naman. Buti konting gas-gas lang oh. Nung una ayaw gumana nung kanyang gimbal. Pero nung kinalibrate ko ulit, buti gumana na ulit yung kanyang gimbal. At eto, may konting gas-gas lang yung kanyang lens. Pero buti dito lang sa tabi, hindi dito mismo sa kanyang camera. So ito, tingnan natin tong battery ko, ano pwede natin gawin. Kasi yun nga, gawa nga ng lumobo na siya. Ito, lobong-lobo na. Masisira kasi tong pinakang kahan nito pagka ipinilit kong gamitin tong kanyang battery. Medyo mahal kasi yung battery niya, nasa 3,000 mahigit. So gawan lang muna natin ang paraan, tapos mamaya subukan natin na magpalipad at testingin natin mamaya sa labas mga kabiyahe. So ihanda ko lang yung mga kailangan ko. A few moments later. Ito yung pagkakalobo nung ating battery. Dalawa na yung lumobo. So gagawa natin ang paraan para matanggal yung pagkakalobo nito mga kabiyahe. So kailangan natin ay yung maliliit na screwdriver, tape, gunting, tsaka kailangan din natin ng karayo mga kabiyahe. Una, syempre kailangan nating tanggalin yung kanyang tornilyo. Tanggalin natin to. Doon sa propeller nung drone mga kabiyahe,
ay may ano pa naman tayo, meron pa naman tayong extrang apat pa na propeller. Kaya lang, tinesting naman natin at nagamit pa rin naman natin nung last time na nagpalipad ako nung outing nga namin. At okay pa naman ang kanyang lipad mga kabiyahe. So, eto may yung clip niya. Kailangan ay mailusot natin itong clip para mahugot natin to. Yan. Para mahugot natin siya. Kapit na talaga sa housing. Sobrang ano na niya. Sobra talagang lobo. Kumapit na, ho. Ito yung battery niya mga kabiyahe, oh. Nag-ano na siya, nagme-melt na siya. Kailangan natin ng basahan para ang lumubo naman, itong kabila naman ang lumubo. Ito. Hindi ko lang alam kung pati yung gitna lumubo na eh. Tanggalin muna natin to. Medyo nabawas-bawasan yung kanyang lobo mga kabiyahe. Bali yung gitna, putasin din natin tong gitna.
Dito naman natin gagamitin itong tape. Kailangan kasi takpan natin yung ano, yung naging butas niya para hindi sumingaw yung ano. Kailangan natin takpan yon, yung naging butas. Pagkatapos, balutin ulit natin ang tape. Pati itong kabila para matakpan din yung ano, yung naging butas. Kailangan natin hapitin. Yan o. Medyo ano na siya, medyo luwag na mga kabiyahe. Ang galing! Ang galing! Ito. Testingin natin niya yung ilagay. Yan, medyo luwag. Medyo luwag na. Ngayon naman ay ibabalik na natin yung cover. Okay. Kung makikita nyo mga kabiyahe, medyo
nabawas-bawasan yung kanyang ano, ayun, pwede kaya na siyang ano, pagka ginanyan, 'di ba? Ano na, wala na yung pagkakalobo niya. Nice. Unlike dito sa isa, kahit pigain natin, ano, lobo pa rin, pero to okay na. Ganun lang yung ginawa ko nung una na pinasingaw ko lang yung hangin kasi nagkakaroon siya ng hangin sa loob. Pinasingaw ko lang tapos tinakpan ko ulit yung butas. So ibalik na natin itong mga tornilyo. Medyo ano na siya. Subukan natin ilagay mga kabiyahe. Tanggalin muna natin itong cover. Pin natin. Medyo maluwag-luwag na, hindi tulad nung una na talagang sikip. Tingnan natin kung may power. Ayun, gumana yung kanyang gimbal. Yung camera niya mga kabiyahe. Gumana. So full battery pa. Full bat pa siya mga kabiyahe. Okay. So lagay muna natin dito. Yan, medyo maluwag-luwag na. Madali-dali na siyang hugutin. Ito namang isa ngayon ang gagawin natin. Dalawang battery na kasi yung lumobo sa atin mga kabiyahe. Kaya kailangan gawin natin ang paraan to. Tulad nung isa, ang sikip. Masikip. Sikip na siya. Sobrang natin ito. Sobrang na, lobo. Two 2,000 years later. Sobrang lobo na mga kabiyahe.
tanggalin din muna natin tong foam. Ito sobra na talagang ano na to, lobo. Ito isang to. Ito yung mga nilagay kong tape nung una kong pinasingaw. So papalitan na natin to. Tusukin din natin, pasisingawin din natin to dito na lang sa ilalim. Ito medyo umano na ulit. Ayan. Medyo pumantay-pantay na siya. At ayun yung butas. Yun. Kailangan natin takpan din siya. Kasi pagka hindi natin tinakpan yun mga kabiyahe, maglo-low power yung yung battery. Yan. Tapos sinulit natin. Tsaka ulit natin takpan ng tape.
Yan. Nawala yung lobo niya mga kabiyahe. Lagay ulit natin. Yan, medyo madali na siyang ilagay. Iayos lang natin yung plastic. Yan o. Yan. Pantay na siya pagka pinipiga mga kabiyahe. Pag pinipisil. So ilagay na natin yung mga tornilyo. So ito mga kabiyahe, full charge pa rin siya. Okay. So testing natin. Okay. Goods. Oh my God! Wow! Okay, yun. So yun mga kabiyahe, bali sa mga nakaranas ng ng paglobo ng kanilang battery ng kanilang mga drone. So sana ay kahit papaano nabigyan ko kayo ng konting tip o konting solusyon kung pangsamantala na hindi pa kayo nakakabili ng ng battery, ng bagong battery. So ganun lang yung ginawa ko rito sa battery ko ng SJRC F11S mga kabiyahe. So pangalawang beses na lumobo na to yung battery ko. Tapos ganun lang yung ginawa ko, binutas ko lang siya para sumingaw. Tapos kailangan takpan ulit yung butas na pinagtusukan niya ng karayom. At yun, medyo nawala yung pagkakalobo mga kabiyahe. So mamaya testingin natin at magpapalipad tayo kung may nagbago ba sa performance ng ng ating drone na SJRC F11S mga kabiyahe. So yun nga, dahil nga na bumagsak ito nung nakaraang linggo. Ayan, nagkaroon nga ng mga damage yung kanyang propeller. Karoon ng damage. So pero napalipad ko pa rin siya nung nakaraan. At ganun pa rin yung kanyang lipad, hindi naman nagbago. So meron pa naman akong rito, apat pa na extra na propeller, pero hindi ko pa siya ilalagay mga kabiyahe. Kasi nung tinesting namin ay okay pa naman yung kanyang lipad at okay pa, kaya pa niya lumipad ng ng mataas at malayo. Kaya pansamantala, ito na rin muna habang hindi pa masyadong hindi pa masyadong malala yung tama ng kanyang propeller. Right. So hanggang dito na lang mga kabiyahe at mga ka-sowert. Hintayin nyo yung pangalawang vlog ko para testingin yung battery, kung ganun pa rin ba ang tagal ng battery niya at yung kanyang lipad. Alright.